nung mga nakaraan, pinaprioritize yung mga proyekto na talagang malaki ang tongpats. Kaya pinaprioritize. Pero hindi nabibigyan ng pondo yung kailangan-kailangan. Sa pagre-repaso po sana natin dito sa budget na ito, alisin na natin yung malaki ang tongpats na hindi naman kailangan. So, Kung ano po ang kailangan ng probinsya, ng syudad, ng municipality, ng district, yun po ang dapat gawin ng DPWH. tapos na, mababawasan po at least 50% yung baha sa Metro Manila. Ayon po yan sa pag-aaral ng JICA at ng World Bank. At nagtataka ako, bakit takot na takot ang DPWH na magkaroon ng contracted dredging program sa mga waterways natin? Eh hindi naman kaya ng DPWH. So sana po taon-taon ganon kung ano yung kailangan ng mga tao. Kasi ulitin ko yung sinabi ko sa DE ko, sabi ko, hindi naman yan pera ng DPWH eh. Pera ng taong bayan. So dapat ang masusunod yung kailangan ng taong bayan. Di ba po, Secretary? To Secretary Vince Dizon and to the entire DPWH organization, good morning. And thank you very much, Secretary, for accepting the challenge. It is a tall challenge, but I hope you are up to it because we need the reforms na isinusulong mo. We will support you as much as we can. Sana nga po ay umabot sa baba yung reforms na sinusulong mo kasi for so long parang nawawala na ng yung mga tao natin kasi iniisip nila nawala na yung tiwala niya sa gobyerno. Pag may mga projects ng gobyerno, lagi nilang iniisip, nagkapera na naman. So hopefully, ito pong mga points ko, number one, gusto ko lang po sana lagyan natin ng konting sense the way we spend our government money. Number one, lagi ko nirereklamo yung pag nagbabudget yung DPWH, yung panay, kung ano yung gusto nila, lagyan, yun, as against kung ano yung kailangan ng mga constituents natin sa baba. Halimbawa po sa akin, sa distrito ko, District 3 ng Zamboanga del Norte, ang dami pong mga nangangailangan na infrastructure projects, DPWH bilang number one sa mga infrastructure, lagi ko pong hinihiling na unahin yung mga kailangan at hinihingi ng mga constituents. Kaya lang, ang mas inuuna pa, yung sabi nga kanina, rock netting, yung widening, yung ano. Tapos kung titingnan yung sa kalsada ko, puting-puti yung national highway, pero yung papasok naman, wala halos ng mga kalsada. Ang daming kulang. That is why our province remains one of the poorest provinces because hindi naman natin pwedeng itulad yun sa mga urban areas na puro highway lang. Kaya nga po natuwa ako at medyo may nabago ngayon. Yung favorite na flood control, medyo wag na munang flood control, ilagay na sa ibang projects. Kaya sabi ko, okay to. Yung mga kailangan namin ng mga kalsada, kasi naman po, hindi naman, sa DA kasi, konti lang ang budget for farm to market roads. Kaya nga po hiniling ko ngayon sa DPWH, ngayon nga siguro yung pinakamaraming kalsadang papasok na naibigay kasi nga tinanggal yung flood control, di okay po. So sana po taon-taon ganon kung ano yung kailangan ng mga tao kasi ulitin ko yung sinabi ko sa DE ko, sabi ko, hindi naman yan pera ng DPWH eh. Pera ng taong bayan. So dapat ang masusunod yung kailangan ng taong bayan. Di ba po, Secretary? I fully agree po, Congressman. I fully agree. At yun po ang pipilitin natin gawin. Second point ko po, matagal nang sinasabi ng mga taong bayan, ang dami pong mga kalsada na sementado na, ginigiba. Tumawa kayo kasi I'm sure you agree with that. Ginigiba, tapos sinisemento uli. Samantalang tuwing nakikita namin yung kami sa probinsya namin, sumasakit yung dibdib namin. Bakit? Ang dami naming kalsada na hindi pa nga na semento eh. So yung iba, nagpapalit na ng semento, maayos pa naman. Ang laging sinasagot ng mga taga-DPWH is that nakaprogram na kasi yan. Di ba po ang program naman, tao naman ang gumagawa. Di pwede ring baguhin ng tao na naaangkop sa pangangailangan ng mga taong bayan. Di ba po? Secretary, hopefully, malagyan natin ng konting sense ang DPWH ngayon, yung hindi kailangan palitan, huwag na muna nating palitan. Mr. Chair, tama po yun. Natawa po talaga ako doon dahil tayo naman po bumabiyahe all over at nakikita din po natin yung gagi-gagi. No? At makakaasa po kayo na yun ang gagawin natin. In fact po, ang Pangulo po natin ay nakipagpulong nung nakaraang ilang araw sa League of Provinces. At yung mga governors din po natin, yun po ang hiniling. Na dapat naman po ang governors, ang probinsya, ang LGU ay dapat involved dito sa mga proyektong to. Unfortunately po, mukhang tinanggal po nitong mga nakaraang taon ang involvement. At yun po ang inutos po sa akin, specifically ng Pangulo, kailangan po ibalik ang local participation dito sa mga proyekto natin. Para tama ho kayo,
kung ano po ang kailangan ng probinsya, ng syudad, ng municipality, ng district, yun po ang dapat gawin ng DPWH. Tapos last point ko po, Secretary, minsan kasi hindi ko rin maintindihan how we allocate our budget. I'm sure politics plays a role also. But sana po, total, nabigyan naman kayo ng malaking authority ng ating presidente at mataas ang kanyang tiwala sa inyo. Sana kahit paano ma-manage natin kasi hindi ko maintindihan minsan ang nangangailangan ng mga probinsya at mga distrito nahuhuli pa doon sa budget allocation. Naintindihan ko na meron medyo malapit sa dibdib, malapit sa loob ng mga position na nasa nandyan. Pero sana po kahit paano, halimbawa po sa amin, sa Zamboanga del Norte, sa 3rd District, nung nasimento na lahat ng national highway sa buong Mindanao halos. Kami yung huling-huli. Ay, maniwala kahit hindi, meron pa nga maliliit na portion sa amin ngayon na ngayon pa lang nasisimento. Tapos pagdating tingin natin sa budget, mababa na naman tayo. Samantalang yung iba times 4, times 5, times 6, times 7, times 10. So while I understand there is politics involved, but baka naman pwedeng bawas-bawasan yung politics at total, malaki naman ang tiwala sa inyo at medyo prasuhin natin na maging fair naman tayo. Total, hindi naman to pera ng congressman, pera naman to ng taong bayan. So dapat nakikinabang ang taong bayan. Thank you very much po. Opo, Mr. Chair, tama po kayo. In fact, natawa din po ako doon dahil nung tinanong ko din po yung tanong ninyo, hindi ko din po naiintindihan yung formula ng pag-allocate. Pero makakaasa po kayo na gagawan po natin ng paraan. Hindi po ito magiging perpekto, pero dapat naman po maging mas equitable, no, para dun sa ating mga distrito, probinsya na mas nangangailangan. So, pipigitin po natin, no, na i-minimize po ang subjectivity, ang discretion, para naman po masigurado natin na kung sino mga nangangailangan, yun po ang makakakuha ng budget. Salamat po. Noong mga nakaraan, pinaprioritize yung mga proyekto na talagang malaki ang tongpats. Kaya pinaprioritize. Pero hindi nabibigyan ng pondo yung kailangan-kailangan. Sa pagre-repaso po sana natin dito sa budget na ito, alisin na natin yung malaki ang tongpats na hindi naman kailangan. Subalit, huwag naman tayong matakot na lagyan ng pondo yung may mga pangangailangan kahit ito po ay flood control project. For example, in Metro Manila. At yan po ang ikinagalit ng Pangulo. Yung paghihirap ng mga kababayan natin na talagang binabaha, naapektuhan yung kanilang buhay. Dito po sa Metro Manila po, there are 260 plus waterways na for almost 10 years, hindi ginagalaw ng DPWH at ng MMDA. Sa statistics, mga 40% lang po ng mga solid waste yung nakukuha sa ating mga waterways. Kaya yung carrying capacity ng mga, lalo na yung mga natural waterways, wala na po. Kaya bumabaha. Kung i-dredge nyo po yung mga waterways na yan, yung mga tributaries ng Pasig River, Marikina River, baka makakuha po kayo dyan ng 100 million tons of solid waste, mga burak, at kumaya. Mapipre natin yung mga waterways na ito. Mababawasan po at least 50% yung baha sa Metro Manila. Ayon po yan sa pag-aaral ng JICA at ng World Bank. At nagtataka ko, bakit takot na takot ang DPWH na magkaroon ng contracted dredging program sa mga waterways natin. Hindi naman kaya ng DPWH, hindi naman kaya ng absorptive capacity ng DPWH at ng MMDA yung dredging. Sa ngayon po, patsi-patsi lang ang dredging. Kung sa aming reklamo, doon magde-dredge. Palipat-lipat lang yung mga bara ng ating waterways. So ito po yung malaking problema na napakadali na bigyan ng solusyon. If we will dredge the waterways in Metro Manila, next year po, bawas na ng 50% yung baha sa Metro Manila. Dapat hindi tayo matakot. Dahil may problema sa flood control, ang magiging natural reaction ba natin ay huwag na tayo mag-flood control? Yun po yung aking suggestion sa inyo ngayon. Mr. Chair, tama po lahat. No? Unang-una po, na-mention na rin niyo po kanina, yung mga proyektong siguro medyo matataas ang tongpats. Ina-assure ko po kayo na halimbawa, yung pong mga rock netting, yan po, sinabihan ko na po talaga, kailangan tanggalin po yan. No? Kailangan po tanggalin yung mga ibang proyekto na katulad ng mga bagong mga streetlight na madali pong dayain. Pero ito pong dredging na sinabi nyo, 100% po akong agree sa inyo, Mr. Chair. In fact, ito na po rin ang sinabi ni Mr. Ramon Ang nung nag-offer siya na siya na ang gagasta
At ang kanyang solusyon lang ay simple. I-dredge natin, linisin natin ang lahat ng waterways sa NCR. At siya po ay nakakasigurado na kung hindi man mawawala, mababawasan substantially ang baha sa Metro Manila. Yan po ay gagawin natin, Mr. Chair. At yung pong mga hindi kinakailangan na proyekto na unfortunately pinagkakakitaan lang, yan po ang mga unang-una nating tatanggalin. There seems to be a disconnect between the function of the MMDA and the DPWH when it comes to the National Capital Region. Ano po kaya yung pwede natin gawin upang sa ganun ay magkaroon ng synergy yung effort ng MMDA at ng DPWH pagdating po sa flood control sa Metro Manila? Mr. Chair, please allow me a few seconds to just confirm. Mr. Chairman, unang-una po I was just informed by Undersecretary Sidain na meron pong ongoing na flood control master plan ang NCR. Ito po ay funded ng Asian Development Bank at ng JICA jointly. Yan po ay nagsimula na ngayong taon at matatapos po sa susunod na taon. No? Ito po tingin ko dito tayo dapat magsimula. Dahil napansin ko po unang-una, marami po dito sa mga proyekto ng DPWH ay hindi po base sa isang malawakang plano. Hindi tingin ko po mali ito. No? At ito na rin po ang kadahilanan kung bakit wala tayong parang nakikitang rhyme and reason dito sa mga iba't ibang mga proyekto na ini-execute at ini-implement ng DPWH. Unang-una po yon. Ikalawa po, ako po ay closely in touch kay Chairman Don Artes ng MMDA. Tingin ko po, kailangan pong magtulungan ng DPWH at ng MMDA dahil hindi po kakayanin ng isang ahensya lang ang massive na pagsasaayos ng mga waterways ng NCR para lang maibsan natin ng konti, kahit konti man lang, yung pagbabaha sa NCR. Kailangan po ng tulong ng MMDA, ng local government units, at tingin ko po pati po ang private sector. Kailangan tumulong na rin dito. At napakaganda naman po at kahit ang private sector ay nag-offer po mismo na tumulong sa pag-manage ng baha sa NCR. Pero ang sa aking pagkakaalam po is ang flood control projects, no? Hindi po dredging, Mr. Chairman, kundi yung flood control projects, yung mga pumping station, mga iba pang mga flood control assets sa Metro Manila, yan po ay minamanage po at ino-operate ng MMDA. Ang DPWH po ay hindi nag-ooperate. Meron pong mga flood control projects na ginagawa ang DPWH sa ibang mga syudad sa NCR, pero ito po ay pagkatapos ng pag na-complete na po ang mga ito po ay ginilipat para i-operate at i-maintain ng MMDA. Tama naman po yon sa aking tingin dahil wala naman po talagang capacity ang DPWH na mag-operate at mag-maintain ng mga asset na ito. Last question. Yeah, thank you, Mr. Chair. Alam niyo po, nakita ko na isang malaking naging problema nitong mga flood control projects, lalo na sa mga malalaking ilog. Hinahati-hati po yung amount. Kahit na isang ilog, hinahati-hati, 150,000, 150,000, 100,000, para kung sa ganun po, pumasok sa engineering district lamang. Na dapat sana ito ay ang capability would require a regional or even a central office supervision. Kaya po ang tanong ko, siguro po dapat yung mga malalaking proyekto ay meron pong environmental compliance certificate upang sa ganon ay maging ma-rationalize naman natin yung mga flood control program dun sa mga major river basin. Opo,